Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. For our global viewers, please turn on subtitles or closed captions and select your preferred language to fully understand and enjoy this message. Let us begin. How to turn on subtitles in different languages. Click the gear icon in the bottom right corner of the video player. Then select Subtitles or Closed Captions from the menu. Choose your desired language. If your language is not listed, select Auto Translate and then pick your language. Enjoy the video. Okay, so pag-usapan natin ang mga Seventh-day Adventist. Marami sa atin, ang alam lang ay, sila yung nagsisimba tuwing Sabado. Pero, may mas malalim pa pala dyan. May isang buong worldview o pananaw mundo na siyang nagdidikta sa lahat-lahat ng kanilang paniniwala. At yan mismo yung bubuksan natin ngayon, based sa mga sinabi ng isang dating membro. Simulan na natin. At para simulan, heto agad ang isang matapang, medyo provocative na tanong mula sa ating source. Ang Seventh-day Adventist simba ay isang lehitimong simbahang Kristiyano o isa na itong kulto? Well, ang sagot daw dyan, malalaman natin kapag naintindihan natin yung mismong fundasyon ng kanilang pananampalataya. Ganda ng analogy na to, di ba? Isipin mo, parang sinusubukan mong i-explain sa isda kung ano yung tubig. Siyempre, para sa isda, yun na yung mundo niya. Ganyan daw ang worldview. Ito yung tubig na kinalalagyan natin na humuhubog sa lahat ng nakikita at iniisip natin. Madalas, hindi man lang natin namamalayan. At dito na nagiging crucial yung usapan natin. Kasi ayon sa source para sa mga SDA, hindi lang ito tungkol sa iilang doktrina na medyo iba. Hindi. Ito raw ay isang kompletong worldview. Parang ibang set ng salamin na suot nila, kaya naman yung nakikita nila ay talagang ibang-iba kumpara sa tradisyonal na Kristyanismo. So ano ba yung makina na nagpapatakbo sa buong sistema nila? Lahat daw ay umiikot sa isang konsepto na tinatawag nilang The Great Controversy o ang malaking tunggalian. Ito raw ang puso, ang mismong operating system ng kanilang buong teolohiya. Okay, so heto yung kwento. Ito yung pinaka-origin story ng lahat. Sinasabi na bago pa man likhain ang mundo, nagkaroon ng gulo sa langit. Nung itinaas daw ang anak, si Lucifer naman na insecure, na inggit. At ang naging akusasyon niya, sabi niya, hindi mga tanungan niyang batas ng Diyos, imposibleng sundin yan. Kaya, ang mundo natin, itong Earth, ay nilikha bilang isang test case. At ang misyon ni Jesus, hindi lang para tubusin tayo sa kasalanan, kundi para patunayan sa buong universe, lalo na kay Satanas, na mali siya, na possible palang sundin ang batas ng Diyos. Diyan umiikot ang lahat. So isipin nyo to, sa worldview na to, parang nasa isang cosmic courtroom tayo. Ang Diyos ang nasa sakdal, si Satanas ang taga-usig, at ang ebidensya, tayo. Ang pagsunod natin sa batas ay nagiging parte ng pagtatanggol o pag-vindicate sa karakter ng Diyos. Medyo mabigat, no? At dahil nga sa Great Controversy worldview na yan, halos lahat ng pamilyar na konseptong Kristiyano, nagkakaroon ng ibang kahulugan. Tingnan natin. Halimbawa, yung Ebanghelyo. Sa karaniwang pagkakaintindi, ito yung good news na ligtas na tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Pero sa pananaw ng SDA, may kasama yang parang assignment. Hindi lang ito tungkol sa kaligtasan mo, kundi tungkol din sa pagpapatunay sa karakter ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod mo sa batas. Pati yung konsepto ng Trinidad, iba rin. Hindi sila naniniwala sa isang pagkadiyos na may tatlong persona. Para sa kanila, tatlong magkakahiwalay na physical being sila. Tatlong literal na nilalang na iisa lang daw sa misyon at layunin. So isipin nyo, parang isang heavenly team sila. At ito, napaka-critical. Ang misyon ni Jesus. Sa Orthodox view, si Jesus ang ating substitute. Siya ang nagbayad para sa atin. Sa pananaw ng SDA, siya ang ating great example. Ibig sabihin, ang pangunahing ginawa niya ay ipakita sa atin na, kaya to guys, posibleng sundin ang 10 utos ng perfecto.
tularan niyo ko. Ang dating ay hindi tapos na ang trabaho, kundi pinakita ko na kung paano, ngayon kayo naman. Okay, so paano tumatayo at nananatiling matatag ang buong worldview na ito? Sinasabi na may dalawang pangunahing haligi yan, isang partikular na propeta at isang partikular na utos. At dito napapasok ang pinakasentral na figura, marahil, sa labas ng Heavenly Trio, si Ellen G. White. Siya ang itinuturing na propeta ng Seventh-day Adventism. At lahat ng mga unique na doktrinang ito, sa kanya raw kinonpirma. Gaano siya kahalaga? Well, ang mga pangiti niya ang nagbigay ng, kumbaga, stamp of approval sa mga doktrina nila. Siya raw yung nakita sa langit na may halo of light sa paligid ng ika-4 na utos, yung Sabbath. At ang mga sinulat niya, hindi lang basta libro yan. Itinuturing niya na spirit of prophecy, na si Jesus mismo raw ang nagsasalita sa pamamagitan niya. Kaya para sa kanila, siya ang patunay ng SDA Church, ang tunay na simbahan sa mga huling araw. Ngayon, pumunta naman tayo sa pangalawang haligi, ang Sabbath. At mabigat yung salitang ginamit ng source para i-describe ito, ang gintong guya raw ng kilusan. Ibig sabihin, ito ang sentro ng lahat, ang pinaka-inaalayan ng atensyon, halos sambahin na raw sa sobrang importansya. Kasi para sa kanila, ang Sabbath ay hindi lang isang araw ng pahinga. Ito na raw yung magiging seal of God. Ito ang magiging ultimate loyalty test sa mga huling araw. Yung mga nag-iingat ng Sabbath, sila yung mga tunay na sumasamba sa Diyos. At yung mga sumasamba sa linggo, sila raw yung tatanggap na mark of the beast. Ganun siya kasentral sa buong great controversy narrative. Okay, ang lalim ng teolohiya, no? Pero ibaba natin to. Sa totoong buhay, ano ba ang epekto ng lahat ng ito sa puso at isipan ng isang ordinaryong miyembro? At dito raw papasok yung tanong na laging ginagamit ng ating source, si Miles Christian, kapag nakikipag-usap sa mga Adventist. Isang simpleng tanong lang, may kapayapaan ka ba sa Diyos? Simple pakinggan, pero napakabigat pala ng tanong na yan sa loob ng kanilang sistema. At ito pala yung dahilan. Ayon sa kanya, hindi sila pwedeng magkaroon ng tunay na kapayapaan. Bakit? Kasi naniniwala sila sa isang investigative judgment kung saan ngayong mismo binubuklat daw ni Jesus ang libro ng buhay mo. At kung may isang kasalanan ka lang na nakalimutan mong i-confess, yun na, mananatili yun laban sa'yo at hindi ka makakapasa. So paano ka magkakaroon ng assurance? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kung ang kaligtasan mo ay nakasabit pa rin sa perpektong performance mo? At dito natin tatapusin sa isang tanong na sana ay pag-isipan nating lahat. Kung pare-pareho man ang mga salitang ginagamit natin, mga salitang tulad ng Jesus, Ebanghelyo, kaligtasan, pero sa ilalim pala nito, magkaiba ang kahulugan. Nag-uusap pa ba tayo tungkol sa iisang pananampalataya? Ipinapakita lang nito kung gaano kahalaga na unawain hindi lang ang mga salita, kundi ang buong worldview sa likod ng mga ito. Please like, share, hit the notification bell, and subscribe to support this ministry. Let us all remember, no matter what others say, the truth is, Jesus Christ is our Lord, our God, and our one and only Savior.